Bagong 125cc scooter sa market ngayon. $67,900 ang presyo. Mukhang mas mura kaysa sa iba. This is the FKM LTS 125. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So nakita niyo yung acceleration at hatak ng motor na to. This motorcycle has 125cc engine displacement, single overhead cam, and FI na rin yan. So expected natin mas magandang response, pero mas matipid naman sa gas. This motorcycle can generate over 8 horsepower at 10 Newton meters naman pagdating sa kanyang hatak. So, habang ginagamit ko itong motor na ito, napansin ko, malakas yung punch niya. Ibig sabihin, from your initial stop, pag nag-accelerate ka, mabilis yung arangkada ng makina all the way up to 60. Pero napansin ko, kapag mga over 70 ka na, dun mo na mas mararamdaman, evident na yung vibrations sa handlebar niya. So, siguro, stable naman siya in the long run, pero unlike the other 125cc scooters that I have used, especially kapag nag-high speed tayo, mas nararamdaman ko yung vibrations dito sa manibela na to. So that's something that you should be considering pagdating sa makina ng motor na to. Sa brakes naman, sa likod, meron tong drum brake. Ang napansin ko lang dito, kapag umahataw ka at talagang gagamitin mo yung preno, yung drum brake is not something that you can depend on para dun sa sudden stops na kakailanganin mo. Pero, pagdating naman sa kanyang front disc brake, single disc brake ang harap nito mga brother, maganda yung response talagang pag ito ang ginamit mo, hihinto at hihinto ang motor mo. Pagdating sa harap, meron itong telescopic fork in terms of suspension. Tapos dito naman sa likod, yan, nakikita nyo, single shock. Pero ito yung meron tinatawag na pressure canister. So hindi ko lang sigurado kung oil or gas itong chamber na to. Ang napansin ko, adjustable rin siya. Pero sa default setting niya, meaning to say out of the market or out of the shop, sa ganitong setting, ang napansin ko, bouncy siya. Hindi siya yung matatawag natin na matagtag, pero kapag nalulubak ako, yung parang masyado siyang nagfo-flow, masyado siyang nagbabounce sa ganun. So it's something na hindi ako masyadong komportable. Again, it may also has something to do with my weight. Mas mabigat ako kaysa sa iba. Pero, I haven't tried adjusting this one yet. So baka naman may epekto yun. So pagdating sa suspension, it's not something that I would like. Pwede na. Pero pagdating naman sa mga patag, okay naman. It gives you that stability. Pagdating sa gulong, okay yung performance ng gulong na ito. Ito. Sa likod, meron tayong 170/14. Habang sa harap naman, meron tayong 80/14. So, in the few kilometers na binabiyahe ko tong motor na to, hindi naman ako nag-aalangan na medyo i-banking-banking ng konti, but not that aggressive cornering. Kasi, for my taste, medyo manipis ang gulong niya kumpara sa mga normal scooters na nagagamit ko, pero tama lang naman para sa segment na to. So, kahit na stock tires, hindi naman siya dumudulas or anything like that. And pagdating sa handling, magaan din siya. Stable yung manibela, stable yung sa goma niya. So, I would say it's something na dependable pagdating sa motor na to. Siyempre, titingnan din natin ang stock light ng LTS 125 para kumpletong-kumpleto talaga yung review natin. Ito na, start natin. Ayan. So, ito yung bato ng stock light niya mga brother. Ngayon, ito yung low niya. Pagdating sa high, yan. So, medyo mas pataas no, himbugan ng niya, ng ilaw. Again, ito yung low. Kita natin, hindi siya focused. Medyo pakagat siya. Decent enough kumpara sa ibang mga 125cc scooters na stock na ilaw. Tapos, yan yung high niya. Pero kung gusto mo magdagdag ng ilaw, dito yan sa One Moto Avenue. Pati busina, dagdag na rin yan. Lahat ng klase ng ilaw. Meron tayo dito, merong budget meal, merong mid, merong high class. Kaya bisita lang kayo, One Moto Avenue. Alright, features muna tayo mga brother.
Manual key. Titignan muna natin yung underseat compartment. So, isa sa mga medyo old-fashioned na sa motor na to is kailangan pa natin na itong susi na tutanggalin from our key slot papunta dito sa susian para mabuksan ng ating compartment. And when we open this, hindi ganun kalaki yung compartment na to. Comparable pagdating na rin sa ibang mga 125cc scooters out there. Pero walang magkakasyang full face helmet dito. Pagdating naman sa gas tank, okay na rin ang capacity nito at this can house 4.9 liters worth of gas. Medyo mas malaki na siya kumpara sa mga ibang 125cc scooters na meron tayo. Bago ko makalimutan, if you are someone who likes charging yung mga gadgets nyo, yan, muntikan ko na ito hindi mapansin. Meron palang USB charging slot na pala dito. Yun lang, hindi mo siya makukonek while riding kasi nandito siya sa underseat compartment mo. So, if you have other batteries or drones, at iba pang mga gadgets na gusto mo i-charge, pwede sa underseat mo. Ngayon, pagdating naman dito, we have a couple of front pocket. Ito parang sa inumin lang talaga to, pwede. Tapos, ito open din lang, mas malaki itong pocket na to. Pwede mo lagyan ng phone, but syempre, not safe because it is open. Ngayon, pag binuksan naman natin to, we have a digital panel. Actually, kung ano yung nakikita nyo ngayon, yun na yun. It doesn't have any special features. Meron tayong trip A, trip B, tsaka yung pinaka-total odometer natin, clock, speedometer, and yung ating fuel gauge. Napansin ko, wala tong voltmeter, pero bad news, mga brother, wala ring kickstart ang motor na to. So, importante na wala ka nang kickstart, wala ka pang voltmeter. Medyo points for improvement yun pagdating sa motor na to. So, I would recommend magpalagay ka na lang ng voltmeter. May mga aftermarket naman na. Sa digital panel, it is what it is, very basic information. Although, kita naman siya when you're riding, kita yung speedometer mo. And isa sa mga safety features na ito, mga brother, is meron tong side stand safety kill switch. So kapag binaba na natin yung side stand, the engine automatically shuts down para sigurado na hindi tayo andar ng nakatayo or nakababa yung side stand natin. Pagdating naman sa looks ng motor na to, talagang ang nakita ko sa kanya is the Click version 1. Yung unang-unang version ng Honda Click na dumating sa Pilipinas, lalong-lalo na sa bandang harap ng motor na to. So this one, we have the glossy blue combined with the matte black, tapos may mga silver or grayish color, tapos may mga textured surfaces din dito. So okay siya. And then we have the FKM branding. Simple lang siya. Meron siyang blackened na not really a windshield, pero parang accent na lang talaga dito sa harap to give it more design, more depth pagdating sa kanyang design. Pagdating naman sa gilid, mga brother, meron itong mga parang sort of racing decals type. Ayan, tsaka may branding na LTS 125. I'm not really a fan of blue and yellow. So, kung ako, tatanggalin ko na lang yung stickers na yan. Just go with the black. Or wala na lang para mas premium yung dating. So, itong style ng decals na yan, personally for my taste subjective naman yan. So hindi ko masyadong trip yung decals na ganyan. Alright, pagdating naman sa kanyang muffler, mapapansin natin kumpara sa ibang mga 125cc scooter, medyo mahaba yung kanyang muffler. Maganda yung muffler guard niya. Meron tong textured na parang carbon type material, and then meron tayong piano glossy black to cover yung pinakatambucho natin. So good. Pagdating naman sa likod, aggressive yung kanyang likod. Kasi makikita natin yung sa kanyang tail. Ito, maganda to eh. Taillight assembly niya, pointy. So, aggressive yan. Patusok, kung titingnan mo dito, ayan. Pointy siya. Very visible din yan dahil ito, it illuminates yung taillight natin. Tapos, maganda rin yung placement ng kanyang signal light. I think it's one of the, or the first one sa scooter na nakita ko na ganito yung style ng signal light. So, okay din, ano? Visible din naman yan sa likod. Pero kita rin yan dito sa gilid kapag nagsisignal. The grab bar, maginis din naman ang pagkakagawa. The seats are plain black. So, pwede mong ipa-customize to. Pero curve siya, mga brother. Hindi lang siya flat. And pretty much, that's it. This is a basic motorcycle. This is a basic 125cc scooter. Wala itong mga special features. Wala itong mga super upgrades na meron sa motor na to. I think what this motorcycle can offer you is really going from point A to point B, having that brand new motorcycle na 125cc sa halagang 67,900. Para sa mga nagtataka, gano'n nga ba kataas ang motor na to? You may use me as a reference. I am 5'10" in height. Eto, sakin na natin. Lapat na lapat naman talaga ang mga paa ko. Nakatupi pa
yung mga binti ko. So, okay yan. Meron tayong gulay board dito. More space for us. Pagdating naman sa paa ko, for a 125cc, okay din. That I still have room for my feet to move. Lalo na pagdating sa mga long ride. So, ang itsura natin ito, when riding is, ganito siya. Yung manibela, medyo palayo. No, naka-stretch yung kamay ko, imbis na naka-relax sa ganyan, medyo palayo siya sa yung ganyan. And upright pa rin naman yung riding position ko kasi hindi naman overstretch yung kamay ko. Tingnan lang natin yung clearance ng manibela sa mga binti ko or sa hita ko kapag lumigi ko. Ayan. So kahit hindi ba todo yung turning radius, sabit na kagad talaga siya. So it's something that you should watch out for kasi yung mga biglang liko, tapos sasabit pala sa hita mo, delikado yun. You have to get your hita out of the way. Parang ganyan, no? So, para sa mga ka-height ko at pataas yan, it's something that you should be considering. Yan. But overall, again, as I said, komportable, basic. This is the LTS 125. So, lalo na kung shorter in height ka, this can be one of your options kasi mababagan talaga itong scooter na to. So, this is the FKM LTS 125. Given sa mga napag-usapan natin sa araw na to, ano sa tingin nyo mga brother? Worth it nga ba ang perang iipunin mo at paghihirapan mo para sa motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para sa iba pang mga motorcycle tips, reviews, at marami pang updates, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube. Paano yan? See you next video mga brother. Salute!